system. Ang function ng circulatory system is to permit blood to circulate and transport nutrients. So, yung mga nutrients na kagaya ng amino acid, electrolytes, oxygen, carbon dioxide, etc. na kailangan ng katawan natin. Meron tayong two separate system of circulatory system. First one is the cardiovascular system that distributes blood. Ang involved na organ ay yung heart that pumps blood throughout all the body, and the veins, arteries, and capillaries. So, yan naman yung mga blood vessels. The second one is the lymphatic system that circulates lymph. So, ito yung lymph node na present or most common siya sa may bandang neck. Meron din sa kilikili at saka meron din sa singit. Sa lymph node, lumalaki siya kapagka merong infection. Kagaya halimbawa may sipon kayo, so lalaki siya because it produces lymphocytes. Lymphocytes ay type of white blood cell, at alam natin na ang function ng white blood cell is to fight off germs and viruses. Yun yung dalawang types ng separate circulatory system. Yung types naman ng circulatory system is open and closed. So, bakit siya tinawag na open? Open because the blood moves freely inside the body cavity. So, pag sinabi natin cavity, ito yung space. So, meron tayong tinatawag na hemocoel. Hemo refers sa blood. Seal refers sa space. Ibig sabihin, doon nagfo-flow yung blood. Okay? And nanonourish yung mga cells. Sa closed circulatory system naman, so dahil closed siya, the blood is pumped through a tube. Ibig sabihin, meron nang dadaluyan yung blood na tinatawag nating tube, hindi na siya didiretso sa body cavity. And meron tayong components ng circulatory. So, meron tayong heart, meron tayong blood and vessels. Ang function ng heart, sabi ko kanina, is to pump blood all throughout the body. So, isa siyang hollow muscular organ, place or nasa gitna ng body nyo na nakatilt sa left. And yung blood natin has two parts, the solid and the liquid. Yung liquid part, yung plasma. Yung solid part naman, yun yung tinatawag nating blood cells. So, meron tayong tatlo, RBC, WBC, and platelets. Other term ng RBC is erythrocyte. WBC is leukocyte. Platelets ay thrombocyte. So, cyte meaning cell. And then arteries, so yung mga vessels naman natin, arteries, para mas maalala nyo, away from the heart. Palayo. Yung veins naman ay opposite ng away, ibig sabihin papunta. Towards the heart. So, ibig sabihin yung blood ay papunta sa heart kapag veins, arteries ay palayo sa heart. Capillaries naman, ito yung mga tiny blood vessels, ito yung pinakamaliit. So, dahil siya yung pinakamaliit or manipis, ay dito nangyayari yung gas exchange. Hindi lang gas exchange, but yung exchange ng minerals and nutrients. Saan ba nanggaling ang blood or saan ipinapanganak ang blood? Ang pinapanganak ang blood sa bone marrow. Kaya kapag merong leukemia, ay nagkakaroon or ginagawa yung bone marrow transplant. So, ano ba nangyayari sa bone marrow? So, sa bone marrow, nagkakaroon tayong tinatawag na hematopoiesis, the process which includes origin, development, and maturation of all blood cells. Ibig sabihin, lahat ng blood cell natin ay doon ipinapanganak. Nagsisimula sila sa tinatawag nating stem cell. Yung stem cell will give rise sa pro-erythroblast. Pro, ibig sabihin ay before,
erythro. Okay, so erythro sabi natin kanina is a red blood cell. So this will give rise sa red blood cell. And then meron tayong white blood cell na nanggaling sa myeloblast, lymphoblast, and monoblast. So si white blood cell natin ay merong two types, granulocyte and agranulocyte. Granulocyte, ibig sabihin merong granules. So kaya pag tinignan niyo yung basophil, eosinophil, and neutrophil, meron silang mga granules. Yung agranulocyte, A, meaning absent, ibig sabihin walang granules. So dalawa sila, si lymphocyte at si monocyte. And then we have the megakaryoblast that will give rise sa platelets that are responsible for blood clotting. So saan sila dadaan? Sa heart. So yung heart natin ay nasa center ng circulatory system that pumps blood around the body. So meron tayong chambers, 4 chambers ng heart. So meron tayong upper chamber at saka lower chamber. Sa palaka, meron lang silang 3 chamber. Nag-fuse or isa lang yung nasa lower chamber. So meron tayong atrium, meron tayong ventricle. So ano ba yung parts ng heart or ano ba yung structure ng heart or anong dumadaan sa heart? So sa heart, meron tayong sa right side, yung oxygen poor blood. Bakit oxygen poor blood? Dahil ang involved sa gas exchange natin ay carbon dioxide. Ibig sabihin sa right side ng heart natin ay carbon dioxide ang meron. Sa left side ng heart natin, dahil nakapag-gas exchange na, ay meron na siyang oxygen na dinadala. So, paano ba na-flow yung blood? So, syempre, dun sa structure ng heart, meron tayong tatlong walls, epicardium, myocardium, endocardium. Epi, ibig sabihin ay pinakalabas, so outermost layer. Ito yung ang function niya is to cushion yung heart. Myo, middle. So, siya yung pinaka-cardiac muscle natin. Siya yung nagpa-pump. Endocardium, endo, ibig sabihin nasa loob, innermost. So, ito yung pinaka nai-stretch kapag nag-pump yung heart. So, sabi natin kanina, meron tayong 4 chambers. Meron tayong right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. So, paano ba yung flow ng blood? So, magsisimula or manggagaling sa body. Saan dadaan yung blood from the body? So, meron tayong dito na inferior vena cava at meron tayo yung galing sa upper part, yung superior vena cava. So, sa kanila nanggagaling, pupunta yung blood dito sa right atrium. So, pagka nasa right atrium na yung blood, ay pupunta na or dadaan kay tricuspid valve. Kapag daan kay tricuspid valve, mapupunta na siya sa right ventricle. So ngayon, magko-close na si tricuspid valve. Kapag ka-close nito, pupunta na siya yung blood or dadaan na kay pulmonary valve, papunta kay pulmonary artery. Pulmonary, ibig sabihin ay papunta sa lungs, artery dahil away from the heart. So sa lungs, magkakaroon ng gas exchange and then after ng gas exchange, dadaan na ngayon kay pulmonary vein. So from the lungs, pupunta kay pulmonary vein. Okay, so ito po sila. Ayan, papunta dito kay left atrium. So pagpunta kay left atrium, dadaan kay mitral valve. Tinatawag din siyang bicuspid valve, bicuspid. And then pupunta sa left ventricle. Sasara na si mitral valve, okay, para pag-pump ng heart ay pupunta na dito or dadaan kay aortic valve papunta kay aorta. So habang naka-close si
tricuspid valve at si mitral valve, naka-open naman si aortic at si pulmonary valve dahil sa kanila papunta yung blood. Okay? Ayan. So from the aorta, si aorta yung largest artery natin. So siya yung pinaka nagre-receive ng pressure na nanggagaling sa heart. So ganoon yung flow ng tapos ididiretso na siya sa different parts of the body. So iikot na ulit siya. So sabi natin kanina meron tayong atria, upper chamber, and then so siyempre left and right siya. And it is separated by interatrial septum. So inter, ibig sabihin ay between. So ito yung part na yan. So between two atria is yung interatrial septum. Ang ventricle naman ay separated by interventricular septum. Itong part na to. So yan po yung structure ng heart. So ano ba ang sound ng heart? So ang sound ng heart ay labdab. So bakit labdab? So may binanggit ako kanina na kung saan nagko-close and open yung valve. Yun yung nagko-cause kung bakit labdab ang tunog. So lab ang tunog, lab, kapag si tricuspid and mitral valve ay naka-close. Ibig sabihin, magpa-pump papunta or magko-contract yung heart to pump the blood papunta kay lungs at kay aorta. Dove naman yung tunog kapag naka-open. Okay, nakasarado ngayon yung ano yan, aortic valve at saka yung pulmonary valve. Naka-open naman si tricuspid and mitral valve. Ibig sabihin, nare-relax na yung heart kasi pupunta sa ventricle yung blood. So yun po yung tunog ng heart. So sa blood vessels natin, sabi natin kanina veins ay toward papunta sa heart. Si arteries A away from the heart dahil it carries oxygen-rich blood na. Si capillaries ay yung mga tiny blood vessels that connects veins and arteries na kung saan nagkakaroon ng gas exchange. Bukod doon, ano pa ang pinagkaiba ng artery at vein? So mas makapal yung smooth muscle ng artery kaysa sa smooth muscle ng veins dahil si artery yung nagre-receive ng pressure galing sa heart dahil siya yung magde-deliver ng oxygen away from the heart or papunta sa different parts of the body. So ano yung blood pressure or yung pressure na yun? Yun yung nanggagaling sa heart na nararamdaman ng wall ng artery kapag nag-pump si heart. So kaya tinitignan natin yung blood pressure, okay, gamit so itong instrument na to ay sphygmomanometer. Sphygmomanometer. So inilalagay po yan sa braso, okay, tapos gagamit ng stethoscope to get the two numbers. Ano ba yung two numbers na tinutukoy? Yung systolic and diastolic. So systolic, yung first number. So bakit ito yung number na kung saan ay nag-contract yung ventricle. Ibig sabihin mas mataas yung pressure. Kaya kapagka tinitignan yung blood pressure, mas mataas yung nasa itaas na number kaysa sa ibaba. Dahil yung diastolic, yung second number, ay naka-relax na yung ventricle. So yung normal natin ay 120/80 pero depende pa rin sa BMI at saka sa structure ng body. So mas mataas itong systolic kaysa sa diastolic. So yung blood natin sa katawan ay 8% at kapag kinonvert natin yan is average ay 4 to 6 liters. At yung composition ng blood natin ay 45% yung cellular, 55% naman yung plasma. Ibig sabihin yung RBC, yung WBC at platelets ay 45% lang ng composition ng blood natin. Ito yung kapag
sine-centrifuge makikita niyo na magkahiwalay or mas maunti yung blood cells. So, ano ba yung function ng blood cells natin? So, yung red blood cells or yung tinatawag nating erythrocyte, ang function niya is to transport oxygen from the lungs to different parts of the body. So, siya yung nagdadala or siya yung merong respiratory organ na hemoglobin, kaya color red. Si white blood cells naman ay fight off germs and give protection from diseases. Mas maunti yung bilang niya compare kay red blood cells. Kaya malalaman natin kung merong infection or wala. Si platelets naman helps in blood clotting kapagka nagkakaroon kayo ng sugat. Okay, so ito yung tumutulong para hindi na magtuloy-tuloy yung sugat. So, si plasma, yung part ng blood na kung saan nakasuspend si red blood cell, white blood cell, and platelets. So, ito yung naka-centrifuge na blood sample. So, si liquid, 55%. Si blood cell ay 45%. So, si plasma natin contains different things. Okay? So, meron tayong waste na carbon dioxide, glucose, amino acid, etc. So, kaya kapagka nagpapa-blood test, lalo na kapagka dun sa mga matatanda, so chine-check din nila yan. So, yung plasma natin contains yung proteins, yung water, and other solute na kung saan tinitignan yung composition. And then meron tayong sa blood cells, so yung platelets, white blood cell, and red blood cell. So, kaya kapagka halimbawa mataas yung bilang ng white blood cell kaysa sa normal, masasabi na merong infection. Pero kapagka abnormal na laging mataas yung WBC, possible na merong leukemia. Pero siyempre, meron pa ding mga test. And then yung platelets natin, so sabi nga natin, other term niya ay thrombocyte. So meron siyang thrombin, na kung saan yung thrombin na yan ay i-activate to produce fibrinogen. Yung fibrinogen, yung mga magiging fiber na nagpo-form ng net na kung saan ito yung color white dito na pipigil dun sa wound or dun sa sugat, kaya siya nagba-blood clot. So that is how platelets paano napipigilan yung blood. So ito po yung blood cells, yung typical count, yung mga normal ranges ng blood cells. So kapag ibig sabihin kapag lampas diyan, merong hindi normal. So sa plasma naman natin, meron tayong plasma protein, yung kanina. So meron tayong albumins, globulins, and fibrinogen. So ang function ng albumin and globulins is to transport substances such as fatty acid, hormones, and vitamins. So sabi nga natin kanina, si fibrinogen ay for blood clotting na nagpo-produce ng net. So ito po yung flow ng blood kagaya nung binanggit ko or diniscuss ko kanina. So nagsisimula dito sa inferior and superior vena cava papunta kay right atrium, tapos papunta kay right ventricle, and then papunta kay lungs. O dadaan kay pulmonary artery, sa lungs magkakaroon ng gas exchange, and then dadaan kay pulmonary vein pabalik sa heart, papunta kay right atrium, right ventricle, and then aorta to the different parts of the body.